Amen. Glory to God, glory to Jesus, glory to the Holy Spirit. Palpakan natin ng Diyos. Amen. Welcome sa ating Sunday Fellowship. Ang salita ng Diyos, nagpapagaling, nagbibigay buhay, Catholic, Charismatic, Healing Ministry. Amen. Palpakan natin si Lord. Una sa lahat, magandang tanghali sa ating Panginoong Jesucristo, sa ating Panginoong Diyos sa mga nasa langit, sa banal na Espiritu Santo, sa ating mahal na Ina. Amen. At sa inyo lahat, mabiyaya, magpagpalang tanghali sa inyo lahat. Palapakan po natin ang bawat isa. Amen? Welcome po sa ating Sunday Fellowship. Amen? Ang salita ng Diyos, nagpapagaling, nagbibigay buhay. Catholic, Charismatic, Healing Ministry. At sa araw na ito, bago tayo mag-live, mag-check muna po tayo ng attendance natin. Amen? Ayan. Start tayo, iharap po na sa kanila. Sister Evelyn Reyes, ayan, welcome po. Sister Evelyn, taas ang kamay. At Sister Lily Tauren, welcome po. Sister Ana Rueda, welcome. Taga-BMA po. Sister Aggie Cabulos, welcome po. Sister Pasita Habel, welcome. Ayan, taga naman ni Sister, welcome po. At Sister, yan kasi maganda pag nagtatao yung mga atin, nalalaman mo kung sino. Para mapuntahan natin, pagka hindi naka-atin, kumustahin. Amen. Sister Aging. Ano pangalan? Ani Ablaza. Sister Ani Ablaza. Parang hindi ka nakasunod. Saan siya? Ito! Ayan, ulitin natin. Sister Evelyn Reyes, welcome. Ayan, kasunod pala niya, Sister Annie Ablaza. Amen, welcome po. Ayan, masipag na natin kapatid. Amen, palapakan natin si Lord. Welcome po. Ayan, Sister Lily Tauren. Kailangan ko na magsalamin. Ayan. At Sister, pakisabi pag tinatawag Ana Rueda. Welcome po. Sister Aggie Cabulos, welcome. Sister Pasita Habel, welcome po. Sister Ligaya Macho, welcome po. Ayan. Sister Loretta Francisco, welcome po. Sister Nelisa Buhayan, ayan, welcome po. Sister Nilma Buhayan, amen, welcome. Sister Linda Hapin, ayan, welcome po. Sister Aurea Adona, welcome po. Ayan. Sister Angelita Gallardo, ayan, welcome po. At Sister Purificacion Lozana, welcome sis. Ayan, welcome po. Sister Lawrence Isaga. Brother pala to. Hi baby, Brother Lawrence Isaga, welcome po. Ito naman yung baby. Ayan. At Sister Dominga Isaga, welcome po. Sister Josephine Roque, ayan, welcome po. Sister Berlinda Magtalas, ayan, welcome po. Ayan, kilala ko na sister. Sister Berlinda Magtalas, welcome po. Teresita Tan, ayan, welcome po. Sister Presi Nerias, ayan, welcome po. Ayan, sila sister. Sister Camille, ano ito? Lotte? Loto. Ha? Loto. Sister Camille, Loto, welcome po. Bago Sister Camille, sino nag-akay po sis? Wow, welcome po. Ayan, welcome. Si brother, nakakatuwa naman si brother. Welcome, palapakan natin si Lord. Ayan, meron ka na muna tayo kay brother. Sister, Camille, Loto. Sister Virginia Torrejos, ayan, welcome po. Sister Nolin Buhayan, welcome po. Ayan, Sister Nolin pala yun. Akala ko yung welcome po. At Sister Brother Jaron Buhayan, welcome po. Maven Rose Buhayan, ayan, welcome. Brother Roberto Sarate Jr., ayan, na-miss ka namin, Brad. Amen, welcome po. At si Sister Mary Pauline Bondo, ayan, welcome po. Smile.
Naging seryoso itong batang te. Very Pauline Boto. Ayan. Margaline Boto. Ayan, welcome po. Ayan, taas ang kamay para makilala kanila. Ayan, Sister Margaline. Brother Benedicto Cleopas. Ayan. Marami na tayong boys ngayon. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, praise God. Palapakan natin si Lord. Brother Benedicto Cleopas. Ayan. Brother Jude Cleopas. Welcome po. And Brother Richard Gomez. Talaga Richard Gomez? Richard ba talaga siya? Richard Gomez talaga pangalan mo? Ang cute mo. And then Brother Richard talaga? Pero kay Richard Gomez? Ano ba? Benedict. Dominic. Bakit Richard Gomez dito? Anong pangalan? Anong pangalan, Brad? Isulat mo nga. Anong pangalan? Brother Dominic. Dominic! Welcome, Brother Dominic. Ano? Dominic! Anong pangalan mo, Brother Dominic? Ha? Roman? Sige, sulat mo. Ayan, nakakatawa si Brother Dominic kasi inaakay siya ni Lord. Naglalakad kami sa posisyon. Saan ba tayo nagkita? Saan? Sa lugar niyo ba? Huli ka nga kay Lord. Paano ka? Ako po ay nagpapasalamat ko kay Tita. Nakatayo po ako, tapos nung parada po nila ng posisyon, bigla sinabi niya sa akin, tinunod ko sila, sinabi niya po sa akin ni Tita na sama ka sa amin, mula nung sinama niya ako, ito po, araw-araw na po ako umakit po dito. At tulog na po ako, hinigising po ako ni Mama Mary, at ni Ama. At nung pagtuloy nagtitinda po ako ng gabi po sa Timog, nagtitinda ko ng basa. Meron po sa akin pong nagsabi po sa akin na mahal ka ng Diyos. Ano po sila Amerikano po, galing sila sa Pondo. Pagbaba nila, hindi ko alam kung pauwi na ng Amerika sila. Sabi sa akin ng Amerikano, Kuya, mahal ka ng Diyos. Sabi sa akin. Ano ko naman, mga ilang araw siguro, mga nalipas ata ng 5 araw o 4 na araw, umuulan, alas 4 ng hapon. Nasa labas po ako ng kantin. Meron doon isang babae na tumitingin sa akin at tinitignan ko siya. Hindi ko alam bakit niya ako tinitignan. Noong humito na po ang ulan, ay paalis na rin po ako kasi nagtitinda po ako. Lumabas po siya. Nasabi sa akin ng babae, binigyan niya akong bodyguard. Katangi-tangi lang, may katabi ako. Bakit po ako binigyan ng bodyguard? Sabi rin po sa akin ng babae, siya lang magsabi, Kuya, ito bodyguard, mahal ka ng Diyos, basahin mo. Hindi po, totoo po ang sinasabi ko po. Sinubukayan po ako ni Tita po at ni Mama Mary. Nagpapasalamat din po ako kay Tita na mula nung nakita niya ako nakatayo na sinabi niya sa akin, sama po ako, na ito po, araw-araw na po ako sumasama po, at nagsama po ako rin ng isang tao na yan si ate na rin na malaki rin din ang problema niya, kaya ang ginawa ko, tinakay ko po siya para makinis at kabitan ng Diyos. At katulad din ni nanay na sinabi sa akin, yung anak niya ay nagtigas daw ang tulog, kinausap ko siya ng mga na hindi po ako nakainom. Sabi niya sa akin na, kausapin ko anak ko para pumunta rito, kausapin na makinig sa salita ng Diyos. Sabi ko ng ate, huwag kang nahiya. Hindi naman yung pagkapupunta natin para sa atin mo. Sabi, para meron din. Sabi ko, may anak ka, isipin mo rin yan pagka tinarap ang manda ka. Sasabihin mo sa akin, totoo pala, masarap para makinig siya pang Diyos. Sabi ko sa kanya. Sabi ko, huwag mo yung isipin ko, alam ko, malaking problema mo. Dahil kailangan mo pang bahay ng upa, bahay, tubig. Dapat ang anak mo. Sabi ko, lumapit ka lang. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Pagka tinawag may biyaya, ibibigay sa iyo. Sabi ko gano'n sa kanya. Ano pa sinabi ko, ang nasabi ko sa akin na alin ko yung anak niya. Na kausapin ko daw na maligid para makinig dito. Kasi matiis na araw ko. Ako naman, katulad ko ni Tita na katayo lang po ako ng posisyon. Yun, araw-araw na po ako
na sumasama at meron na rin po ako na isang dinala rin po na isang tao na hinamit din po ako at nakinig naman po sa akin, sumama po. Nagpapagalamat po ako at nakainitan. Maraming salamat po. Thank you po, Brad. Palapakan natin si Lord. Talagang si Lord ang sabi nga niya kay Juan, kay Pedro, kay Mateo, sumunod ka sa akin. Amen? Lahat tayo tinatawag ng Diyos. Palapakan natin si Lord. At tumugo naman si Brad. Amen? At dito na tayo kay Cecilia, yung lingkod si Cecilia Gabino, Immaculate Bondo, at Brother Dominic. Palapakan natin si Lord. Ako po yung lingkod sa Sir Annalyn Bondok na maghahatid, magdadala ng mabuting balita ng Diyos, ng salita ng Diyos, na nagpapagaling, nagbibigay buhay sa ating lahat. Napakaganda po ng ating mga pagbasa sa araw na ito. Kung saan sinabi ng Panginoong Yesus sa atin, ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Ang salita ng Diyos. So, kapag tayo kabilang sa Diyos at sa kawan ng Diyos, ang tinig ng Diyos ang ating pakikinggan. Kaya nga dito, sinabi ni Jesus na parito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sana'y napagningas na ito. May isang binyag pa na dapat kong tanggapin at nababagabag ako hanggat hindi natutupad ito. Ang salita ng Diyos. Ano yung binyag na ito? Ano yung apoy na ito na sana sinabi nga ng Diyos at sana napagningas na ito? Ano yung apoy na ito? Yung apoy ng Holy Spirit. Kaya sa ating buhay, napagningas na ba natin ito? Kasi ang Panginoong Jesucristo, kaya namang pagningasin ni Jesus to eh. Pero bakit sinabi niya, sana'y mapagningas na ito? Kasi maraming tao ayaw tanggapin ang aral at tuntunin ng Diyos. Kaya hindi ito naginingas sa puso ng tao. Paano mapagningas ang Holy Spirit sa ating buhay kung hindi tayo nakikinig kay Jesus? Amen? Kung hindi tayo naniniwala. Kaya walang sigla, walang buhay, maraming malungkot, maraming mahirap ang buhay, magulong buhay. Kasi bakit? Hindi nila napagniningas ang kanilang pag-ibig, pananalig, tiwala sa Diyos. Kasi kung mabubuo sa ating buhay, sa ating puso, ang malaking pag-ibig, tiwala, pananalig sa Diyos, walang problema na magpapahina sa iyo. Walang sakit na kakatakutan mo. Kasi alam mo, God controls everything. God controls everything. Kasi nasa palad tayo ng Diyos. Hawak niya ang lahat. Hindi ba sinabi ng Diyos, hindi gamot na pantapal nagpagaling sa kanila. Pinagaling sila ng makapangyarihang salita ng Diyos na nagpapagaling sa buong sangkatauhan. Ang Diyos na may kapangyarihan sa buhay at kamatayan ng tao. Ang masamang tao maaaring pumatay, ngunit hindi siya maaaring bumuhay ng patay. Ang Diyos na may kapangyarihan magpalaya sa kaluluwang bilanggo ng kamatayan. Ang salita ng Diyos. So, ibig sabihin, ang Diyos may kapangyarihan sa buhay mo. Kaya kanyang buhayin, kaya kanyang iligtas, kaya kanyang ibangon, itayo. Kaya anong ikakatakot mo? Anong ipangangamba mo sa buhay? Kailangan mo lang lumapit kay Jesus. Kailangan mo lang makinig kay Jesus. Kasi sinabi na ng Lord, sabi niya, nahabag ako sa maraming tao dahil sila'y lito at lupaypay. Parang walang pastor. Ito yung buhay ng tao, lito at lupaypay, kung wala ang Diyos sa buhay.
buhay natin. Kaya manabag ang Diyos sa maraming tao. Kasi bakit? Kung nalalaman lamang ng tao kung sino magbibigay sa kanila ng tunay na kapayapaan, this is sana tayo pa ang lalapit kay Jesus. Kaya ano nangyari? Darating ang panahon na ang kanilang kaaway magtatayo ng kanilang kuta sa magkakabila-kabila. At wala isa mang matitirang bato. Bakit? Dahil hindi nila pinansin ang pagdating ng Diyos. Ang salita ng Diyos. So, ibig sabihin mga kapatid, ang tunay na kapayapaan, tanging kay Jesus lamang matatagpuan. At pag hindi ito pinansin ng tao, ang Panginoong Yesus, ang pagdating ng Diyos, matatalo ka sa buhay. Madali kang hampasin ng bagyo. Madali kang hampasin ng unos. Pero kung pinansin mo ang pagdating ng Diyos, pinansin mo ang tawag ng Diyos, katulad mo kayo lahat naririto. Paano ba tayo tinawag ng Diyos dito? Hindi naman tayo magkakakilala. Pero that is the miracle of God. That's amazing from God. Kasi kami, linggo-linggo, nagbababa ng Mama Mary, pinupunta ng bahay-bahay. Pero ilan lang ang sumunod. Pero kayo hindi pangangalan kayo ng panikap, pero naniwala na kayo, nakinig na kayo, at sumunod. Palapakan natin si Lord. Kasi yun nga ang sabi nga ng Diyos, mapalad ang nakikinig ng kanyang salita at tumutupad nito. Kaya nga mapapalad po tayo na naririto ngayon. Kasi nakinig ka. At nung nakinig ka, nabuo sa'yo yung faith. Kaya naging mapalad ka. Bakit mapalad? Mapalad ka dahil anumang pagsubok, unos, bagyo, kayang-kayang patahimikin ng Diyos. Hello? Hindi sa lakas mo, hindi sa talino mo, kaya mayaman ka, kaya tagumpay ka, kundi dahil sa tulong at habag ng Diyos na nakakalimutan ng tao. O kaya ko to, magaling ako, matalino ako. Kaya ako mayaman kasi matalino ako, masipag ako. Pero sinabi ng Diyos, kapag hindi mo pinansin ang Diyos sa buhay mo, darating ang panahon ng iyong kaaway magtatayo ng kuta sa magkakabila-kabila at wala isa mang matitira, isa mang bato. Bakit? Dahil hindi nila pinansin ang pagdating ng Diyos. Kahit ano palang lakas mo, talino mo, kahit anong yaman mo, kapag hindi mo pinansin ang pagdating ng Diyos, babagsak ang tao. Walang matitira. Babagsak ang tao, kakainin ka rin ng uod. Papanaw ka rin. Pero kapag ikaw, pinansin mo ang pagdalo, ang pagsisimba, ang pagdalo sa Diyos, sa ganitong gawain every Sunday, buhay na buhay ka, hindi ka babagsak. Na kahit na ikaw ay namatay na o nasa babangon ka. Kasi yun ang pangako ng Diyos. Di ba sinabi niya, mapalad, sabi niya, ang mga nakikinig ng kanyang salita ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At huwag niyo itong pagtakhan. Bakit? Darating ang panahon na kahit nasa libingan ng tao, babangon siya. At ang lahat ng gumawa ng mabuti, maliligtas. Magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit ang lahat ng gumawa ng masama, parurusahan. Ang salita ng Diyos. Kaya ang tanong, nung malakas ka, ano bang ginagawa natin? Sana, huwag natin sayangin ang oras, panahon natin sa pag-iimpok ng kayamanan na nabubulok. Huwag natin sayangin ang oras, panahon sa pride, sa galit, sa kompetisyon. Kaya nga sinabi ni Lord, ang plano ng Diyos sa tao, magkaroon ng buhay na ganap, na kalugod-lugod sa Diyos. Yun naman talagang nais ng Diyos sa tao. Mamuhay ka ng ganap, yung kumpleto sa gana. Para mangyari ito, kailangan kalugod-lugod sa Diyos. Amen? Kaya paano ba tayo mamuhay? Pinansin ba natin ang tawag ng Diyos? Marami hindi pinapansin. Nakailang akay tayo kay Lord. Sa lahat ng pinanikan natin, iilan nakakasunod. Kaya nga, lahat na nag-aakay, lahat na ginagamit ng Diyos, mapalad tayo.
Kasi tatanggap tayo ng koron ng tagumpay sa langit. Kasi tayo ay kamay at bibig ng Diyos. Ay, paano kung ikaw ay naging alagad ng masama, ng evil? Ikaw yung nagiging dahilan ng pag-aaway ng tao kasi sinungaling ka, chichismis ka, o kaya nangaapak ka. Kaya nga tayo ay nawa ang piliin natin ang ating paniwalaan at ipanalo sa buhay ay ang Diyos. Pansinin natin ang pagdating ng Diyos. Kasi maraming tao, ay may pagkakakitaan ba dyan sa gawain nyo? Dito, ang deal ko dito, 1,000,000. Hindi alam ng tao, ang pagdadamot ng oras panahon sa Diyos, yan ang dahilan bakit ang tao napapahamak, nasisira ang buhay, nawawasak. Kasi bakit? Sinabi ng Diyos sa atin, kapag hindi natin pinansin ng Diyos, ang pagdating ng Diyos sa ating buhay, ang tao matatalo. Wala isa mang batong matitira. Kaya para manalo ka, maging tagumpay ka, hindi paramihan ng pera, kundi palakihan ng pag-ibig, pananalig, tiwala, at takot sa Diyos. At dahil dito, ito ang mag-uudyok sa iyo na sumunod sa Diyos, na maglingkod sa Diyos, at gumawa ng kabutihan sa kapwa. Amen? Bakit ang tao nakagawa ng mali, ng masama? Kasi nawawala sa kanila yung takot sa Diyos. Mas natatakot sila mawalan ng pera. Kaya nga sinabi ng Diyos sa ating Ebanghelyo, sinabi niya, akala ba ninyo pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan kundi pagkabahagi. Mula ngayon, ang 5 katao sa isang sambahayan ay magbabahabahagi. 3 laban sa 2 at 2 laban sa 3. Maglalaban-laban ang ama at ang anak na lalaki, ang ina ng anak na babae, at gayon din ang pinang babae at manugang ng babae. Ang salita ng Diyos. Baka ma-misinterpret niyo po ang sinabi ng Diyos. Hindi yung mag-aaway-aaway kayo, kundi bakit sila magbabahabahagi? Bakit sila mag-grupo-grupo, magkakampi-kampihan? Yung iba kakampi sa sinungaling. Yung iba kakampi sa tama. Kaya nagkakaroon ng bahabahagi. Ito yung napakinggan ko kanina sa misa, sa Quiapo, yung 8:00 ng umaga. Sabi nga ni Father dito, ang sabi niya, paano tayong magkababahagi? Samantalang ang Panginoong Hesus ang prinsipe ng kapayapaan. So, ano ibig sabihin ng Diyos sa atin dito? Sabi niya, ang nais sabihin ng Diyos, ang isang sambahayan ay maglalaban-laban sa bawat isa. Dahil hindi lahat ay naniniwala at sasampalataya kay Jesus. Ito ang ibig sabihin ni Jesus. Dahil kaya nagkakabahagi dahil hindi lahat ay naniniwala sa Diyos. Kahit sa buhay ni Jesus, hindi lahat tinanggap ang aral at turo ni Jesus. Kahit sa unang pagbasa, amen, nang nangyari kay Jeremiah. Palakpakan natin si Lord. So, ibig sabihin, totoo naman, sa sambahayan natin, magtataka sila. Bakit mapunta ka pa sa gawain nila? Pwede kang magdasal sa bahay, magsipon, tapos na. Pero dahil nananalig ka sa sinabi ng Diyos, at sinabi niya, ipangilin yung araw na pamamahinga. Kasi bakit? Kung tutuparin niya, susundin, anong pangako ng Diyos? Pagpapalain ko kayo, uunladan yung buhay, at mamumuhay kayo ng panatag. At hindi ko sisirain ang aking tipan sa inyo. Ang salita ng Diyos. Kaya nga, kung naniwala ka sa sinabi ng Diyos, sa utos at aral niya na, kailangan pala ang tao ay ipangili yung iba. Kailangan pala pati pakikinig sa mga kasulatan ng Diyos. Amen? Dahil bakit? Kapag nasunod natin ito, anong pangako niya? Pagpapalain. Ano yung gagawin ng Diyos
pinagpapala niya ang ating buhay. Hindi ka bang milyonaryo, pero damang-dama mo ang ganda ng buhay. Punong-puno ka ng sigla, kapayapaan at galak. Daig mo pa ang milyonaryo. Kasi bakit? Dahil pinawi ng Diyos yung iyong pangamba, yung takot. Pinalitan ng Diyos ng lakas at tapang. Amen? Kapayapaan at galak at sigla sa puso. Kasi nagningas na sa iyo yung Holy Spirit na dati wala pa, di ba? Paano mo magningas yung apoy? Pag ikaw ay sa kahoy, titignan mo lang ba yan? Di ba? Pag nagluto ka sa kahoy, titignan mo lang ba yung kahoy para tapos magningas na siya? Ganun ba yun? Di ba? You have to do something. Meron kang gagawin. Di ba, hindi mo na titignan niya, ay, magtingas ka na. Ako yung magluluto na. Ganun ba yun? Hindi. Kukuha ka ng posporo at papaypayan mo hanggang magningas. Ganun din sa ating puso. Para magningas ang ating pag-ibig, pananalig sa Diyos, kailangan mong lumapit kay Jesus. Kailangan mong makinig sa salita ng Diyos. At doon, bababa yung Holy Spirit, magniningas po yun. Na dati tuwag ka, na dati malungkutin ka, ngayon magugulat ang tao. Parang kahit may problema siya, parang masaya siya lagi. Kahit wala siyang pera, marami siyang utang, pero parang masaya siya. Kasi hindi dahil sa pera, kundi dahil nagningas sa puso mo yung pag-ibig, pananalig sa Diyos. Kaya punong-puno ka ng pag-asa, hindi ka nawawalan ng pag-asa. Hindi ka nangihina. Hello? Maraming tao kahit milyonaryo nangihina. No, totoo ba yun? Kasi hindi nagningas sa kanila yung pag-ibig sa Diyos. Kasi sinabi nila, paano tayo magkakaroon ng faith? Ano sinabi ng Diyos? Paano na bibili ka ba sa tindahan? Ang faith is God-given. Sinabi ng Diyos, ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. Makakapakinig lamang kung may mga ngaral ng kanyang salita. Ang salita ng Diyos. So, ibig sabihin, para pala mabuo sa tao yung faith, kailangan mo palang makinig sa Diyos. No. Kaya pala maraming tao pilosopo. Mababaw ang faith. Bakit? Kasi hindi sila nakikinig kay Lord. Yung sarili nila pinakikinggan nila. Kaya nga dito makikita mo, sinabi nga ng Diyos, magkakaroon ng bahagi, mag-aaway-away. Kasi bakit? Yung iba nakikinig sa masama. Yung iba makikinig sa Diyos sa mabuti. Yun po yung bahagi. Diba? Sabi dito ni Father, diba? Masahe ko lang po. Kahit sa buhay ni Jesus, hindi lahat tinanggap ang aral at turo ni Jesus. Kahit sa unang pagbasa, si Propeta Jeremias ay ang tinig at boses ng Panginoon sa bayan niya. Imbis na manalig sila at baguhin ang buhay, anong ginawa nila? Gusto nilang ipapatay si Jeremias. Bakit? Ayaw nila ang narinig nila kay Jeremias. Minsan ganun din po tayo. Nagagalit tayo pag ayaw natin yung narinig natin, kahit tama naman. Totoo ba yun? Palagpakan natin si Lord? Diba? Kahit tama naman. Isa naman naiinis tayo. Para sa atin naman yun. Narinig natin, pero para sa atin naman. Kaya doon nagsisimula ang pagkabahagi dahil hindi lahat ay naniniwala at sumasampalataya kay Jesucristo. Diba? Totoo naman. Minsan nga naranasan din natin, sasabihin ng tao, sa sambayan natin, bakit ka pupunta sa gawain kay Lord? O pupunta sa simbahan? Ang layo-layo para sa iyo. Pupunta ako. Amen? Minsan may nagtatanong, bakit ka pupunta? Pwede ka magdasal sa bahay. Hello? Minsan, di ba kinukontra nila? Kasi wala silang faith. Ang pinawala nilang pera. Kaya kapag ang tao hindi nila pinansin ng Diyos, babagsak ang tao matatalo. Wala isa mang batong matitira. Pero yung mga nananalig sa Diyos, pinansin ang pagdating. Paano madating ang Diyos sa atin? Kailangan natin patagin ang daan ni Jesus. Yung mga lambak,
patahin. Ano po yung mga yun? Yung mga masamang ugali natin, alisin natin. Paano natin maaalis? Hindi natin kaya mag-isa. Kailangan natin ng tulong ng Panginoong Jesucristo, ng gabay ng Diyos, to the help, to the power of the Holy Spirit. Amen? Palapakan natin si Lord. Totoo po mga kapatid. Lord, alisin mo sa akin yung pag-imayin ng ulo ko. Alisin mo gusto ko lang patawarin siya, Lord, tulungan mo ako. Magugulat ka kapag sinuko mo lahat kay Lord. Bababa ang Holy Spirit. Magugulat ka, pinatawad mo na pala siya. Hello? Amen? Magugulat ka, ngayon, naunawaan mo na ang lahat na dati hindi mo maunawaan. Kaya nga sa ating buhay, sabi nga dito, katulad dito, pati sa simbahan, di ba? Basahin ko lang po. Sinabi ng Diyos ng, ito, sabi dito, kahit sa simbahan, nagkakaroon ng bahagi. Pag sinabi o pinapahayag ng simbahan, mali o masama ang divorce, labag sa ating pananampalataya. Tapos, sasabihin ng ibang Katoliko, hindi naman, sabi ng ibang Katoliko, tayo na lang ang walang diborsyo. Lahat meron na. Lahat meron na. Kaya ang iba nakikisama na tayo para hindi ibig sabihin ginagawa ng iba ay tama na. Palakpakan natin ng Diyos. Diba? Minsan sa ating simbahan, diba? Totoo naman, nagkakababahagi, sasabihin ng Katolikong iba, tayo lang walang divorce. Pero sa totoo lang, ano bang tama? Na sinabi ng Diyos, di ba kaya nang pumayag si Moises kasi dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Amen? Amen. Kaya nga, makikita mo, Katoliko sila pero walang prinsipyo. Kung ano yung uso, kung ano yung uso, doon sila. Hindi kung ano yung batas ng Diyos, hindi kung ano yung aral ng Diyos. Kailangan kung anong utos aral ng Diyos, doon po tayo. Hindi kung ano yung sinasabi ng mundo. Hello? Totoo na, makikita mo. Meron matatalino, magagaling. Pero walang prinsipyo at dignidad. Alam na nagkurap, alam na nagsinungaling, alam na may sala, kakampihan pa. Hello? Kaya nga, dito makikita natin, sabi nga dito, basahin ko lang po. Kaya nga may iba, diba, ang gagaling. Sasabihin, mahal ko anak ko, kaya kung anong gusto niya, kung siya ay, kahit babae siya, gusto niya maging lalaki, susundin ko. Hindi yun totoong mahal. Kasi sinusunod mo ang kasinungalingan, sinusunod mo yung mali, sinusunod mo yung kasalanan. Kasi kailangan, meron kang prinsipyo. Anong prinsipyo yun? Na ang dapat mong susundin ay ang Diyos. Na ang dapat mong pakikinggan, paniniwalaan ay ang Diyos. Hindi yung anak mo, hindi yung mga bagay sa mundo, hindi yung sanlibutan. Kasi pag pinakinggan mo ang mundo, ang sanlibutan, at ang iba, ang sino man, babagsak ka. Bakit? Dahil ang lakas natin ay nasa Diyos. Ay nasa Diyos. Without God, we are nothing. At kung ikaw namumuhay na wala ang Diyos sa buhay mo, kahit mayaman ka, kahit sikat ka, tanyag ka, ano ka man meron ka, you are empty. Walang buhay. Kasi ang pinagmumulan ng buhay, hindi naman ng pera. Yung pera ba? Kahit may milyones ka, sa banig ng karamdaman, hindi kayang bilhin ang buhay. Kundi ang buhay ay na kanino?
nasa Panginoong Jesucristo. Kaya kanino ka dapat makinig? Sa Diyos na nagbibigay buhay. Kapag nakinig ka sa kanino man o sa sulsol ng mundo, pinapakinggan mo ang kasinungalingan. At dahil dito, yung kamatayan, kaya sinabi ni Lord, akal ng tao, tama ang kanyang daan, pero ang dulo ay kamatayan. Bakit sinabi ng Diyos yun? Akal ng tao, tama yung ginagawa niya, okay lang ito, uso naman na yun. Mag-asawa sa iniwalayan. Pero ang dulo kamatayan. Kasi bakit? Dahil ang kamandag ng kasalanan ay kamatayan. Take note. Kaya nga maraming aral tutunin ng Diyos na dapat nating paniwalaan, sundin. Para sa ikabubuti ng tao. Para sa kaliligtas ng tao. Para hindi tayo bumaksak sa mga uod. No. Pwede tayo kainin ng uod o ng kamatayan. Ang pinakamasaklap yung apoy na hindi na namamatay at yun ang impyerno. No, hindi nakikita ng tao kasi akala nila forever silang malakas. Pero darating ang oras panahon, tayo ay lilisan at paparaw sa mundo. Sino magliligtas sa atin sa bilangguan ng kamatayan? Kasi lahat tayo, di ba, ang ating nanay, tatay, di ba, nasa libingan na. Pero darating ang oras panahon, tayo babangon at makakapiling ang Diyos sa langit. Eh, paano kung hindi ka nakinig kay Lord? No. Parang ang mga isipin nasaan. Paano kung hindi ka nakinig sa Diyos? Ang pinakinggan mo yung sulsol ang sulsol ng sanlibutan. Uso na yan kahit lalaki sa lalaki, o in na yan eh. Kahit babae sa babae. Eh, sinabi nga ng Diyos, ang sinabi ni Lord, ang nakipagsiping sa kapwa lalaki, kapwa babae, ano sinabi ni Lord? Karumal-dumal. Pero kapag nakinig ka sa Diyos, ay mali pala ito. Kaya ang mangyayari, magtitiis ka hanggang makuha mo yung kabanalan. Kasi tatalikuran mo ang kasalanan at susundin mo ang Diyos. Yun yung may prinsipyo. Hindi yung naging duwag ka. Hindi mo na paglaban ng Diyos at yung tama at yung katotohanan at yung katarungan. Kaya ang bunga, kamatayan ang dulo. Nakala mo tama lang. Hayaan mo na sila, matanda na sila, alam na nila yan. Eh, ikaw ang kaibigan, kapatid, ikaw ang nanay, bakit di mo pagsabihan? No. Maraming iba, tinutolerate nila kahit alam nilang mali. Kaya nga sabi dito, di ba? Sabi dito, sabi ng iba, bakit ba ang simbahan ang inialam? Pinapahayag lang naman natin ang katotohanan, ang dangal ng tao. Diba? Diba, minsan, sinabi ng Diyos, huwag kayong magpapatubo ng pautang, maging sa salapi o pagkain, matakot kayo sa Diyos. Ano sabi ng iba? Bakit ako magpapautang? Pinaghirapan ko ito, tapos walang tubo. Eh sinabi nga ng Diyos, matakot ka sa Diyos eh, huwag ka magpapatubo ng pautang, walang tubo. Ibig sabihin, hindi bawal magpautang, huwag mo lang lagyan ng tubo. Kasi bakit? Bakit? Dahil ang nais ng Diyos ay yung kalinisan ng pagtulong. Yung wala kang inihintay na interes. Dahil pag ito ginawa mo, ang Diyos magbabayad sa'yo. Ibig na na-aksidente ka, hindi ka ma-aksidente. Eh, paano kung nagpatubo ka? Eh, magugulat ka. Minsan, bakit napahamak? Bakit na-aksidente? O nagkaroon ng mabigat na sakit? Kasi hindi ka nakinig sa Diyos. Gipit na gipit ng tao, tinubuan mo pa. Hindi na nakabangon. At pag lumuha yung taong yan, ang Diyos, sasagutin niya yung pagtatanggol niya yung inapi. Yung iyak ng luha ng babaeng balo o ng inapi. At yung dahilan ng pagluha niya, mananagot siya sa Diyos. Kasi ibig sa tulungan mo, lalo mo pinabigat.
lalo mong pinahirapan. Kaya nga nangutang kasi walang pera eh. Tapos tutubuhan mo pa, di lalo kang yumaman. Yung nangutang, lalo naghirap. Amen, yung ba ay tulong? Hindi. Kaya nga maraming tao magkalaban ang paniniwala. Para sa kanila, sa mga taong walang prinsipyo at walang takot sa Diyos, okay lang sa kanila magpatulong. Pero sa mga taong may takot at galang sa Diyos, susundin nila ang Diyos. Mayroon silang prinsipyo. Ay, hindi ko gagawin. Sige, pahiramin kita, pero balik mo lang kung kailan ka kung ano na. Pero walang tubo. Amen? Yun yung talagang dapat na hindi matanggap ng sino? Ng mga iba. Pero yung talagang aral ng Diyos. Kasi ang nais ng Diyos, sinabi niya, mawala ng salapi sa kapatid, kaibigan. Mawala ng salapi sa kapatid, kaibigan, huwag lamang, nakalimutan niyo naman, huwag lamang, amagin. O mawala sa taguan. Minsan, ang dami ng pera inaamag na hindi pa tumulong sa kapatid. May 10 milyon ka, kailangan ng kapatid mo 5 milyon, bakit di mo pahiramin? Hindi mo siya makabayad, Diyos magbabayad. Sinabi ni Lord, nanay mo walang makain, walang pambiling gamot, tulungan mo. Huwag ka manghinayang magbigay. Kasi pag ikaw nagbigay sa magulang mo, sa pamilya mo, ang Diyos magbabayad, tikit pa sa binigay mo, o sa kamag-anak mo, sa tita mo. Maging sa mahirap, lalo na sa gawain ng Diyos. Kaya nga meron tayong batas at aral ng Diyos na kailangan magbigay tayo ng 10%. Kasi bakit? Yun ay utos ng Diyos. Dinadaya ako ng maraming bansa. Bakit? Ibigay yung buong sa akin ang ikasampung bahagi ng inyong kinita. Kung hindi ko bubusan durungawan ng langit at bubuhos ang biyaya ang pagpapala sa inyo. Palakpakan natin ng Diyos. Pero may iba, hindi naman nakikinig. Hindi sila naniniwala. Katwiran nila, baka yumaman lang sila. Pero hindi nila alam, sa Diyos nila ginagawa yun. Para sa kabubuhay ng gawain ng Diyos. Amen? Kaya kadalasan sana sa buhay natin, ang Diyos ang ating paniniwalaan, pakikinggan. Para maging matalino ang tao. At sabi pa ni Lord sa atin, bago tayo magtapos, sinabi ni Padre, kung ayaw natin ang naririnig natin, sino ang may problema? Yung mensahe o yung nakikinig? Totoo naman. Kapag ayaw mo yung naririnig mo, sino may problema? Yung mensahe ba o yung nakikinig? Di ba minsan pinagsasabihan mo anak mo, tama naman yung sinasabi mo, totoo naman. Minsan pagkagalit pa sa'yo, sila may problema, hindi yung nagsasalita. Kaya nga dapat, sabi nga, kasi minsan selective yung mga hearing o yung pakikinig ng tao. Kung gusto natin, yun ang ating pakikinggan, di ba? Lalo na ngayon sa panahon natin ngayon, mag-ingat po tayo sa social media, Facebook, akala mo totoo pero hindi naman. Maraming fake news. Maraming sinungaling. At hindi lang yun, nanliligaw sa ating pagkatao. Sasabihin ng isa, proud ako, I'm gay. Proud ba yun? Di ba? Kung napanood, proud ako, I'm gay. Sabi nga ng Diyos, ang ganyang kasalanan ay nakakahiya. So, kailangan si Lord ang dapat mong paniwalaan, nakakaya, hindi ka dapat maging proud. Kasi bakit? Para kay Lord, yan ay, ano sinabi ni Lord? Ang nakipagsiping sa kapulalang nakubay, karumal, tumal. Sasabihin mo niya, proud ako kasi kinasal na kami. Kinasal kayo babae sa babae, yan ay isang napakalaking kasalanan. Hindi siya dapat proud. Which is, yung katotohanan, ginagawa nilang kasinungalingan. Pero mananagot sila sa Diyos. Kaya huwag ka makikinig sa sinasabi ng tao. Sa Diyos ka makinig. Kaya nga tayo, hindi ko akalain na nagtayo ang Diyos sa atin ng community, na ang tanging natin, salitahan ng Diyos. Na kapag pinakinggan mo, magpapagaling sa atin. At pag nagpagaling sa'yo, nabubuhayan ka ng loob. Na kahit marami kang problema, alam mo, hindi ka nag-iisa. Ibabangon ka ng Diyos. Ipagtatanggol ka ng Diyos. Iingatan ka ng Diyos.
ililigtas. Kaya nga ang salita ng Diyos, nagpapagaling, nagbibigay buhay sa ating lahat. At lagyan natin ng community, Catholic, Charismatic, Healing Ministry. Kaya nga sa atin, ulitin ko, if challenges the hardest of our heart, ayun nagagalit na tayo. If the Word of God challenge the hardest of our heart, nagagalit. Totoo naman. Yung salita ng Diyos, kapag tinamaan ka, di ba, maraming matitigas ang puso, alam ng mali, gagawin pa. Pero, sabi nga, hindi ba yan ang ginawa nila kay Jeremiah? Di ba, sinisigaw ni Jeremiah yung mga kasalanan nila, dapat nilang baguhin, dapat sila magsisi. Ano ginawa nila kay Jeremiah? Binalang nilang patayin si Jeremiah, inihulog sa balon. Yung balon na yun, hindi lang balon hindi tubig ang laman, kundi putik. No. Kasi nagagalit sila kay Jeremiah. Diba, sabi nila kay Jeremiah, ipapatay, kamahalan dapat ipapatay si Jeremiah sa kakasalita niya, ay matatakot tuloy ang mga kawal, pati ang mga mamamayan. Hindi nakakatulong sa bayan ng taong iyan. Manapay ibig niyang mapahamak tayo lahat. Kaya sinagot ng hari, kung kayo gawin nyo sa kanyang ibig nyo, hindi ko kayo mapipigil. Kaya ang ginawa nila, dinakip nila si Jeremiah, dinala sa balon, at siya ay lumubog sa putik, dun sa balon ng putik. Pero merong mabuti. Sinabi naman niya, kamahalan, masama ang ginawa ng mga pinuno. Inuhulog nila sa balon si Jeremiah, maaaring mamatay siya sa gutom, pagkat wala ng pagkain sa lungsod. Kaya ang sagot ng hari, inutos ng hari na magsama si Ebed-Melech ng 3 lalaki at pagtulong-tulungan nilang iaahong sa balon si Jeremiah at baka mamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagkita mo yung hari, wala rin siyang prinsipyo. Pag sinabi ng isa, dapat patayin si Jeremiah kahit wala namang kasalanan, sige, gawin nyo. Tapos sinabi ng isa, gawin natin, iligtas natin si Jeremiah, baka mamatay, sige, gawin nyo. Alam mo yung taong walang paninindigan para kay Lord? Ang taong ito, mahina, babaksak. Kahit hari, nakita mo kahit hari siya, si Jeremiah nga, hindi naman hari, pero hindi siya natakot isigaw ang katotohanan sa mga tao na mali ang ginagawa nila. Hindi siya natakot. Kahit kapag nito, ihulog siya sa balon ng putik at siya'y mamatay. So, isa pa lang, para ibig sabihin nito, sa paningin ng Diyos, ang tunay na mapalad, yung taong merong paninindigan sa Kanya. Basahin ko lang po. Mapalad ang taong nakikinig. Mapalad taong sa akin ay nakikinig. Laging nag-aabang at sa akin laging nakatitig. Pagkat ang nakasumpong sa akin ay nakasumpong ng buhay. Huli makinig. At ang kalooban ni Yahweh ay kanyang nakakamtan. Ngunit ang di makasumpong sa akin, sarili niya ang sinasaktan. Ang napupuot sa akin ay naghahanap ng kamatayan. Ang salita ng Diyos. So, ibig sabihin, tayo mapalad nakikinig sa Diyos. Hindi lang yun. Kasi bakit magpalad? Kasi nakasumpong tayo ng buhay. Dahil ang kalooban ng Diyos ay ating makakamtan. Amen? Pero ngunit ang di makasumpong sa Diyos, ano sinabi ng Diyos? Ang kanyang sarili ang sinasaktan. At ang napupuot sa aral at utos ng Diyos o sa Diyos, naghahanap ng kamatayan. Hello? Ibig sabihin yung ginagawa pala natin, hindi ito simple. Ito pala yung pagpapakayaman natin para mabuhay ng habang buhay. Maraming
nagpapakayaman para mamatay. Hello? Ano ibig sabihin nito? Umaga, tanghali, gabi, ipon, trabaho, hanggang mamatay na siya, pera pa nasa isip. Hindi niya naisip, babaksak din siya sa kamatayan at sa mga ukod, ang pinakamasaklap sa apoy na hindi namamatay. Kasi bakit? Hindi niya nasumpungan ang Diyos. Bakit hindi niya nasumpungan? Kasi wala siyang oras magsimba. Wala siyang oras dumalo ng Sunday gathering. Hindi siya nakinig sa Diyos. Hindi siya naniwala. Ang pinaniwalaan niya ay ang sanlibutan o ang mga tao. Hindi niya pinaniwalaan ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos, Espiritu at buhay. Ang salita ng Diyos, mabisa, matalas, matsatabak na magkabilay talim, na kapag pumasok sa ating kasukasuan, ito ang nagpapagaling, nagpapabago sa ating buhay. Amen? Palampakan natin si Lord. Kaya nga ito nga, hanapin ko lang. Itinuturo niya sa akin at kanyang sinabi, sa aking mga aral, buong puso kang manangan, sundin mo ang aking utos, at ikaw ay mabubuhay. Amen? Ang salita ng Diyos, Kawikaan chapter 4, verse 4. Kaya nga, para pala mabuhay ang tao, ang Diyos pala ang dapat nating pakinggan. Ang Diyos ang dapat nating sundin. Pero sa ating ebanghelyo ngayon, nagkakabahabahagi man, pero ang Diyos ang dapat mong kampihan. Ang Diyos ang dapat nating panindigan sa buhay. Ang ating susundin at pipiliin. Siya ang dapat nating ipaglaban. Amen? Kaya sinabi ni Father, basahin ko lang. Yung kaninang 8 a.m. Sabi niya, ano ba ang mahalaga? Sino ang pipiliin natin? Sana si Jesus ang pakikinggan natin. Sana si Jesus ang pakikinig sa kanyang salita. Na ang kanyang aral, turo, ay yakapin ng buong buo at sa buhay. Amen? At lumalago sa kabanalan. Mas mabuti ka na ngayon. Mas mabuti, di ba? Kapag ang Diyos ang ating pinili, ang ating pinakikinggan, ang salita ng Diyos, ang kanyang aral, ang ating sinusunod, ang turo niya, kailangan niya yakapin natin ito isa sa buhay upang lumago tayo sa kabanalan. Na mas mabuti ka na ngayon kaysa, mas mabuti ka na ngayon kaysa dati. Lumalago na yung pananampalataya mo sa Diyos. Kasi dati matigas ang ulo mo, ngayon gusto mo na lang sa tingin mo, ikaw lang. Di ba dati matigas ang ulo mo? Gusto mo, akala mo ikaw lang yung tama. Pero nakinig ka sa Diyos, na kahit alam mo maraming magagalit sa'yo, maraming pupuna sa'yo, ang mahalaga, masabi mo yung katotohanan. Totoo yan, kaya nga sa akin marami din. Maraming pupuna, maraming nagagalit. Kasi bakit? I don't care kung sino pa, kung ikaw ay director o ang mahalaga sa akin, masabi ko yung ang katotohanan at yun ang Diyos. Kasi napakalaga na maging parang si Juan Bautista. Hindi siya natuwag. Hindi siya natakot kay Haring Herodes. Nasabihin kay Herodes, mali ginagawa mo. Inaasawa mo ang asawa ng iyong kapatid. Yun si San Juan Bautista. Hindi niya na hinangad na matuwa sa kanyang mga tao. Ang hinangad niya ay maging tapat siya sa Diyos. Amen? Hindi man tayo panigan ng lahat, pero para sa atin, bilang anak ng Diyos, hindi natin inaasam na magustuhan tayo ng lahat. Totoo naman. Hindi natin nais na maging popular tayo at mahalin tayo ng lahat. Pero ang nais natin ay maging tapat tayo sa Diyos. Kaya kapag aralin ko, mamimili ka. Tindahan, Diyos. Unahin mo Diyos, tindahan mo lalago. Anak, Diyos. Unahin mo Diyos.
Pag-aaral ng linggo, dumalo ka kay Lord. Sunday first, mag-akit ka. Alam mo, makatapos ka ganda buhay, tutulungan ka ng pagtanda. Asawa, Diyos. Unahin mo, Diyos. Asawa mo. Hello? Hindi man kagad-kagad. Little by little. Basta may panalo mong Diyos, panalo ka sa buhay. Pero pag natalo ang Diyos sa buhay mo, talo ka. Kasi ang kaligtasan na kay Lord. Wala naman sa pera, wala naman kanino man. Kaya pag-aral ni bigay mo yan kay Lord. Kasi yan ay utos, aral, at tuntunin ng Diyos. Kaya nga dapat natin naisin ay maging tapat tayo sa Diyos. Kasi pag hindi dinadaya mo ang Diyos. At yung ating popularity, not being liked by others, but being faithful to God. Being faithful to His Word. At iyan po ang daan natin. Amen? At invitasyon natin sa ating maglalakbay sa pagiging tapat sa salita ng Diyos. Ang yakapin natin. Minsan meron mang pumupuna sa atin, huwag natin pansinin yun. Ang importante, anong mahalaga? Nakikinig tayo sa Diyos, sa salita ng Diyos, ang umuhubog sa atin. We cannot please everybody, pero sana ang naisin natin, bigyang papuri, bigyang kasiyahan ay ang Diyos. Sa pamamagitan ng pagsasabuhay natin, ng kanyang aral at turo, iyan ang importante, iyan ang mahalaga. At sana sa buhay natin, yan ang bigyang pansin at diin natin sa buhay natin. Amen? Ang pagpili sa Diyos, ang pagsasabuhay ng kanyang salita, ang pamumuhay sa katotohanan ng Diyos. Amen. Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. Amen? Palakpakan si Lord. Kaya sa linggo, mag-akay po tayo at huwag tayong magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. At aanin tayo ng buhay, kaligtasan, pagpapala na mula sa Diyos. Amen? Palakpakan natin si Lord. Halina't magbigay sa gawain ng Diyos. Kung nais mong ika'y pagpalaing lubos, halina't ihandog ang mabuting ani, kasabay ng pagsamba, pagpupuri, magbigay ng may galak sa ating Panginoon. Bigay ng may galak sa ating Panginoon. Purihin natin siya at sambahin ang ngalan niya na may kagalakan sa puso. Alleluia. Tayo na po tayo lahat. Antay natin, Lord, for all my sin. Lord, for all my sin, I really sorry. Forgiving, for offending you, my God. Light and not my ways, and guide me always. Jesus, oh my God, my Savior dear. Jesus, patawad po sa aming sala. Di ko nais na masaktan ka. Ikaw ang liwanag ng aming buhay. O Diyos na aming tagapagligtas. Jesus, patawad po sa aming sala. Di ko nais na masaktan ka.
Ikaw ang liwanag ng aming buhay. O Diyos na aming tagapagligtas. Lord, na sa lahat, nagpupuri kami, nagpapasalamat sa mga biyaya at sa buhay na pinagkakalob mo sa amin. Lord, patawanan mo kami sa mga nagawa namin pagkakasala sa iyo, lalo na sa isip, sa salita, at sa aming kapwa. Tanggalin niyo po mga basura sa aming puso, ang galit, sama ng loob at kataasan. At kayo po manguna sa aming buhay, Lord. Sinabi ni Lord, sumunod lang kami sa iyo, Lord, at maglingkod sa iyo ng tapat. At humayo, Lord, hindi mo kami pababayaan. Kaya, Lord, sinabi niyo kahit kasindigit na mustasa na aming pananalig, Lord, ano man aming sakit sa hapong ito, Lord, ipagkakalob mong kagalingan na gumula sa iyo, Panginoon. Kaya, Lord, pupurihin ka namin ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Kantay natin ang Father, I love you. Father, I love you. I praise you. I adore you. Glorify thy name with all the earth. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name with all the earth. Jesus, I love you. I praise you. I adore you. Glorify thy name with all the earth. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name with all the earth. Spirit, I love you. I praise you. I adore you. Glorify thy name with all the earth. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name with all the earth. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name with all the earth. Hallelujah, 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 hallelujah. So, thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Kantayin natin ang Come, Holy Spirit. Come,
Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and thy power. Come with your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of soul. Lord, let your sweet healing power touch me and make me whole. Halina, Espiritu Santo, kailangan kita. Sigla at lakas ng mahina, pag-asa ka naming lahat. Yes, Lord, nandito ang bawat isa, Lord. Nananalig kami, sumasampalataya, Lord. Ano man aming hinihiling, Lord, ipagkakaloob mo to. Ano man aming sakit sa hapong ito, Lord, ipagkakaloob kagalingan na bumula sa iyo, Panginoon. Sinabi ni Lord, 2 at 3 nag-uusap sa iyong pangalan, higit pa kami, Lord, sa 2. Kay Lord, ibibless mo ang bawat isa at ihipuin mo kami mula ulo hanggang talampakan. Kantayin natin, Halina, Espiritu Santo. Halina, Espiritu Santo, kailangan kita. Sigla at lakas ng mahina, pag-asa ka naming lahat. Glory be to the Father. Glory be to the Son. Glory be to the Spirit, now and forever. Amen. Ang lahat ay magpuri. Hallelujah, 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 hallelujah. We thank you, praise you, Lord God. Amen and amen. Jesus. 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 Jesus.